Oh, siya si Shiva. Look guys, ang ganda. Diyos ko guys, sa lawak nito parang nawawala tayo. Hindi ko ba alam ito hintayin natin. Andito na tayo guys sa taas. Look. Lahat daw ng merong white na ganyan, ibig sabihin yan is new stone na. Yes. Ami, I'll go up. Yes. Okay, thank you. And then little bit turn left. Yeah? Okay, thank Point you. up left. Ayo, tayo yung unang turistang nakapasok ngayong April 11. Isipin nyo guys, itong nasa harapan natin, ito yung largest Buddhist temple in the world. Ayan, pwede pala nating iuwi. Ang presko naman pala dito. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po ang ating first full day dito sa Yogyakarta and ngayon pupuntahan natin ang sikat na temples na pinupuntahan dito and for first timer ito po talaga ay it's a must. So pupunta tayo sa Borobudur and Prambanan Temple na kung saan ito ay binook natin sa Klook yung tour na to and usually kapag ka po ganito talaga, pwede nyo namang i-DIY pero iba kasing level kapag ka-tour, yung convenience. And itong tour po na to magsisimula ng 6:45 AM hanggang 4 to 5 PM daw. So, depende kung maaga matatapos or medyo late ng 5 PM, ganyan. So, if ever after nito, pwede pa tayong magkaroon ng time to explore the city. Okay? So, ito po ang pinaka-price nito. Ayan yung price niya. So, may join-in tour at may join-in tour without entrance fee. So, tayo po ay, ito po ang ating binook. So, join-in tour. Ayan, may Borobudur Temple and Prambanan Temple. So, I suggest if ever, kasi yung mga ganito medyo hassle siya a little kasi magbabayad pa kayo ng cash doon. So, ang i-book nyo na yung may entrance fee para wala na kayong intindihin kahit ano. Bumaba na tayo kasi papunta na ang pipick up sa atin. Let's go! So, ito lang po yung ating outfit for today's video. Ayan, naka-shoes lang tayo, shorts, and also, ito yung pinky top natin. And alam nyo, ito parang medyo hindi maganda yung pakiramdam natin sa tiyan ngayon. Hindi naman sana tayo kumakain ng mga super kung ano-ano. Hindi din ito dahil sa gelato na kinain natin dun sa previous vlog na nakita nyo because yung parang last night sa Bali, parang medyo may nararamdaman akong something na parang kakaiba. Kaya ang ginawa natin guys ay uminom na tayo ng gamot and also yung Essaflora, if ever, kung alam niyo Essaflora, yung gut defense. Pero dapat nga restore. Hindi ko alam kung defense or restore yung dapat ininom. Pero ininom natin defense. Hindi ba restore? Kasi parang nangyayari na. Ano ba? So, ayan. Ito itsura ng labas natin, guys. So, if ever kung magbubook kayo ng same tour like us, is i-message kayo sa WhatsApp nung number 1, nung tour operator, and number 2, ng driver. So, yung tour operator, i-update lang kayo na meron kayong tour kinabukasan. Tapos yung driver naman, i-message sa inyo kung anong time exactly kayo pipick upin. So, right now, it's already 6:48. And actually, ang message ng driver sa atin is 6:45 AM. Though, medyo late siya, pero okay lang. At least, ang maganda, tayo ay hindi late. Ganun yun. First stop guys, andito ngayon tayo sa Borobudur area. Hindi pa ito yung mismong temple. Pupuntahan pa lang natin. So dito, may ticketing area sa side na yan. And I think dito tayo. And again, kasama naman na sa binook nating tour yung ticket. Tignan nyo, Museum Borobudur. I guess mga shop to na hindi pa nagbubukas kasi ang aga pa natin. Medyo matagal yung biyahe, 35 minutes. Ay, ang daming tao na pala. Nakakatuwa, nagtuturo yung mga bata. Tignan nyo, ticketing area. And also, pwede kayo mag-rent ng stroller and also wheelchair. So, feeling ko yung Corsi Roda yung yung wheelchair. Tananan! Welcome to Borobudur Park! So, before we enter, meron dito luggage storage. Pero, guys, imagine, bago tayo makarating dito, ang dami natin pinagdaan ng mga hagdan-hagdan. So, be ready if ever. So, I don't know, feeling ko, sabihin nyo na lang sa WhatsApp, sa tour operator, kung paano yung plano nyo. Or, iwan nyo na lang sa hotel. Pero kasi meron mga iba tayong mga audience na parang nagde-day trip lang. I mean, parang kadarating lang nila, tas itutuloy na agad nila
na tour. May mga ganun kasi. So ayan guys, dito bibili ng ticket, foreigner and domestic. Though, di na tayo bibili kasi kasama na yan. So ito guys, yung price if ever you need to know. So yung adult is 455 rupiah. And yung child is 305 rupiah. Ito yung itsura. So, binigyan tayo ng ganito, temple access, foreigner. 455,000 yung kanina, guys. Hindi ko nasabi yung 1,000 kasi nasanay ako na parang, oh, terima kasih. Thank you so much. Kasi kapag nagpunta kayo dito sa Indonesia, hindi na nila sinasama yung 000 sa mga menu, sa mga prices, ganyan. So, lagi may 1,000 yun. 1,000. Here? Temple structure, temple ground. Tapos may pabagi sila dito. Bagi service. Guys, tignan nyo, may lotus dito. Nanananan. Ngayon na lang ulit tayo nakakita ng lotus na nakabukadkad. Ang ganda yun. Wow. Guys, alam nyo, for some reason na hindi tayo pinagpapawisan. Medyo malamig yung ano dito, yung simoy ng hangin. Kailangan natin guys, kumuha ng slippers dito. I-scan lang yung barcode. Hello. And you can buy Yep. What's your size? Size Hello, here. 8. Can I change your ticket? 8 please. Thank you. Ayan, may size, ano dito. Parang 7 nga ata tayo, 8. Oh, terima kasih. Sama-sama. Ang cute naman ng chinelas. Atin na kaya ito? Is this ours already? We can bring this at home? You can keep it, yeah. Ah, Chin. thank you. Chin for the, okay? Ayan, pwede pala nating iuwi. O, di ba? So, magpalit na tayo. So, I think may safety briefing dito. And magpalit na tayo ng ating sapatos. Noong una, iniisip ko mag-chinelas na lang. Pero okay lang, nag-provide naman sila. Ay, ang cute, oh. Hindi din siya ganoon kanipis naman. Ayan. So, yung bag, pwede nyo ilagay dyan yung sapatos nyo. Then, ayan. Suot na natin ang ating Borobudur slippers. So, guys, i-divide kayo pagka nagpunta kayo here. So, na-assign tayo kay tour guide number 3. Guys, so kapag ka daw kunyari magsisimula yung tour, sa east side tayo papasok, picturean nyo na doon lahat na mga gusto nyo picturean kasi hindi tayo babalik dito. So, sa west side naman tayo lalabas. And tingnan nyo itsura, oh. Ang taas niya, legit. Ang ganda. Isipin nyo guys, itong nasa harapan natin, ito yung largest Buddhist temple in the world. Ang laki niya talaga, legit. Alam niyo yung to the point na nakatingala tayo para makita natin siyang buo. Ganun. Nakaakyat na tayo guys and makakapasok tayo dyan by 9 a.m. kasi 8:50 pa lang. So 9 a.m. pala magbubukas yan ng buo. Bubuksan ng guard to later. So lahat tayo. Lahat kami nandito pa. Nag-iintay. Yan ang init. Kakasabi ko lang kanina na hindi na mainit pero mainit na ulit. Ay naku. Jisoo life is life. Guys! Ayan na, nakapasok na tayo. Tayo yung unang turistang nakapasok ngayong April 11. Flex yun. Ayan. So this one is meron siyang 9 stacks but in total is 10. Pero yung ika-10 kasi ay open lang siya kapag ka morning. So basically, ang may explore nyo lang dito is 9. Ang reason daw nun is para sila ay makapag worship and makapagdasal ng taimtim at walang gaanong visitor. Yung pinaka-10 nasa pinaka-tuktok. So 9 lang ang open ngayon. Though, kung gusto niyo daw mapuntahan yung 10, magpunta daw kayo dito ng 7 a.m. pa lang. Pero mostly lahat ng mga travel packages or tour ay ganito yung oras natin. Ito yung itsura niya. Aakyat kayo dyan. And medyo mataas yung mga pagipagitan. Dami mga mga sculptures. I mean yung mga na tao. This is what it looks like. Pag paakyat, doon tayo nang galing. Layo na nilakad natin. This is made animal, not real animal. Made with it. And Ito guys, itsura daw ng drainage system dito before. Not real animal. Ganyan siya. Animal daw yung yung ukit.
Ang napansin ko lang dito, mag-ingat kayo kasi baka mamaya bigla kayo mahulog. And wala siyang ano guys, pang wheelchair talaga. And ang tataas ng ang tataas ng kailangang iakyat mo, ganun. Ay, buti na may shade. Oh, there's a shade. Yeah. That's up for you. Okay. Yeah. Here. At the shady. At the shady. Balas yung side. Fasting. And then, happy step. And then, meditate. Under the 43. Okay, here. Okay. Guys, so basically, ini-explain isa-isa yung sculpture dito. Okay? Hindi ko na sa inyo explain. Sa tour nyo na lang yung malalaman. Concentration and also meditation west side. Yeah. Okay. Next. Ito guys, kasama natin ay official tour guide dito sa Borobudur. So, pagka pupunta kayo dito, kahit iba-ibang tour operator, ibabagsak nila kayo sa kanila and sila mag-a-assign ng mismong tour guide. And medyo mabilis. Do lahat dito ay na-explain niya. Kunyari kung ano itong mga to, ganyan. Isa-isa. Ganun. I will That show you one? the intro. Yes. Ami, I'll go up. Yes. Okay, thank you. And then little bit turn left. Yeah? Okay, thank Wait you. up there. Have a seat. Pakiap daw And tayo. then little bit turn left, brother. Okay, thank you. Have a seat. Have a seat. Dito sa Borobudur Temple daw ay merong mga stones na nawawala. So ang ginagawa nila sa mga nawawala na yon ay pinapalitan nila ng bago. So kung makikita daw here, lahat daw ng merong white na ganyan, ibig sabihin yan is new stone na. So ito bago to, ito. So ito ibig sabihin hindi siya bago kasi wala siyang white na dot. So yun daw in order to preserve daw yung mismong area. But hindi daw pwedeng baguhin ng buo lahat and even yung kunyari ito papalitan nila kasi part daw yun ng UNESCO World Heritage na regulation or rules. So ano lang siya for structural purposes and for pagpapatibay lang. Ang galing yun mga hawakan. Stone din. Ay, wait lang, naiwan na tayo. Naiwan na tayo, guys. Ano to? Temple Run na pala to. Temple Run. Pero do yung Temple Run sa Cambodia yun eh. Angkor Wat. Yung attacking nare-recreate ng mga tao recently. Tingnan nyo. Meron mga iba't ibang areas dito or corners na merong Buddha. Ayun siya. So, pwede nyo gawin dito. Pag nagpunta kayo, spot different Buddhas here. Grabe. Nahawakan na natin ang largest Buddhist temple in the world. I want to finish here. Yeah. Your hand like this. And then. Andito na tayo guys sa taas. Look. शिव शङ्कराय शुद्धाय नीलकण्ठाय धीमहि Guys, so currently, andito ngayon tayo sa level 7 and itong Borobudur Temple ay nahahati siya into 3 parts. So itong level 7 pataas is third part na to. And yung... Yeah, okay. Terima kasih. Pre, okay. Thank you. Where from? Philippines. Oh, Philippines. Philippines. Okay. Siblings. Southeast Asia. Siblings. Tawag doon. Ano ba yung sinasabi ko sa inyo? Nakalimutan ko. Bigla akong kinausap ni Kuya. So, ano siya? Tawag doon ito, third part siya. So, 7 pataas. Doon sa pinakataas, hindi tayo pwede. Kasi, anong oras na? Hindi na siya open for tourists. So, dito ang rules is, pwede kayong tumapak here. Dito, pwedeng tumapak. Pero dito, bawal na. Bawal din siyang umupo, okay? Yun lang ang rule nila dito. So, please do follow. Bale guys, yung pinakatuktok na sinasabi ko sa inyo sarado is parang open lang din siya for pilgrims. Kanya, oh my God, nagulat ako. Nagulat ako. Merong nakasilip dito, nakaganon sila, naka-close eh. So, open lang siya for pilgrims. And yung pilgrims, pagka naglalakad sila dito, ay pa-clockwise. Parang ang sinisimbolize nun is spiritual journey. Ganong level. So, ayun yung itsura niya kapag kabukas. Kasi ito, yung loob ko. Ito. Wait, di natin makita pero may Buddha din dito. Kaya lang wala siyang ulo dito sa side na to. Binigyan lang tayo ng 20 minutes para mag-explore dito. Tapos pupunta na tayo sa Prambanan. Ibang area naman yun. Pumunta muna tayo sa top
stupa or yung pinaka-central. Ayan siya. So, ibig sabihin yan yung tinuro ko sa inyo guys kanina. Lahat ng mga may dot na puti, ibig sabihin yan bagong stone. Ang dami ding bagong stone, ha? Hindi kasi natin pwedeng puntahan eh. Ayan siya. Also guys, tignan nyo, ang ganda din pala ng mga nakapaligid na mountain. Hindi kasi tayo dyan nakatingin kanina. Puro sa mga sculpture kasi yun yung tinuturo along the way sa pag-akyat dito. Plus, alam nyo, ang ganda nitong Borobudur Temple kapag titignan nyo siya ng aerial view. Though, syempre, hindi naman kayo makakapunta ng parang aerial na ganyan. So, ipa-plug ko na lang dito. Poink! Ayan. Nakikita nyo dyan sa mismong visuals is para siyang pa-square pero hindi perfect square yung shape niya, and also meron mga iba't ibang layers na talagang ma-identify sa mismong picture na magbibigay ganda lalo ng structure niya, and parang siyang yung mga nakikita natin sa mga movies, ganun yung itsura. Diyos ko guys, sa lawak nito parang nawawala tayo. Hindi ko mahanap yung touring guide natin. Wait, mababa nga muna tayo. Ingat kayo ha. So, feeling ko sa mga seniors and PWDs, hindi siya friendly, ganong level. Kaya, feeling ko talaga hindi. Kasi wala dito ng parang ramp talagang ganon. So, pwede siguro siya sa mga seniors na medyo nahihirapang umakyat. Pero, may struggle. Pero alam nyo ba, kahit na ganito siya ngayon kasikat, before, abandoned ito for centuries because of mga volcanic eruptions. Kasi dito sa Indonesia, guys, parang sa atin sa Pilipinas, super active na mga presence ng mga volcano dito, and also because of the jungle growth. And kung makikita nyo kasi paligid kanina na pinakita ko sa inyo, napakadaming mga puno-puno ganyan. And parang kung hindi siya na-maintain ng maayos before, feeling ko mukha nga siyang jungle, ganun. Kasi hindi naanan natin kanina, isipin nyo, talahiban yon ganun. So gets naman. And yung aerial view na pinakita ko sa inyo kanina, imagine niyo siya lang yung nag-iisang, basta kung yung imagination nyo is parang yung mga nasa movies, magigets nyo na talagang parang baka may mga ahasan, ganyan, mga temple run yung itsura, ganun. So guys, mauna na tayong bumaba kasi ay mag-iintayan sila dun sa taas, and kompleto naman na yung mga nagawa natin sa taas. So ikutin natin naman yung baba kasi hindi natin to nagawa kanina. Tingnan nyo, oh. Yung iba nahihirapang bumaba. Medyo steep siya eh. Ayan, ang taas. Parang pati ako nahihirapan. Ngayon guys, maglalakad naman tayo. Papunta naman doon sa shuttle area. Alam nyo, ang ganda nitong Borobudur Temple. And habang nandun tayo sa loob, ang nai-imagine natin at parang same vibes na binibigay niya is yung Angkor Wat doon naman sa Cambodia, sa Siem Reap. And ito po ay tinulungan siya ng UNESCO na i-restore ito noong 1970. Kasi diba tulad ng sinasabi ko sa inyo, is merong mga sira-sira, mga kulang na stone, ganyan. Pero may regulations pa din sa UNESCO for that. And noong 1991, officially na-recognize na siya ng UNESCO World Heritage Site. Nakakatawa, ilang UNESCO World Heritage Site na yung napupuntahan natin. And I'm so happy because lahat doon, sinamahan niyo ako. Walang isang hindi. Oh, atake. Meron ditong pakale-kalesang ganyan. So, ayun yung shuttle. Punta tayo doon. Pero, share ko lang sa inyo. Ito yung itsura ng map. Oh, may Borobudur map dito. Tapos, ayun o. Maximum of 4 person. Merong Andong Village Tour. 100,000 per person yung bayad. Also, guys, itong Borobudur Temple is sikat siya for sunrise. Kung yung Mandalay sa Myanmar is sikat for sunset, yung Angkor Wat is sunrise and sunset, this one is for sunrise. And alam nyo, ang price nun ay makukuha nyo yung sunrise package nila na may kasama ng breakfast for as low as 1 million rupiah. Ay, grabe, Ivan! May na 1 million mo na lang ngayon. Yung na as low as mo na lang yung 1 million ngayon. Pero rupiah po yun. So, 3,500 po siya. Ang katumbas halos in Philippine peso. So, yun. Okay din siyang option. Ito yung palibreng shuttle. Hintayin na lang natin. Pakainit. Pero parang malamig na dito na. Yan. So, inamin na muna natin yung pa-free water nila dito. Kasi may kasamang water itong wrist strap na to at yung tsinelas. Yan, aqua. Hindi malamig. Walang kalamig-lamig pa. Pero 330 ml.
Next up guys, andito ngayon tayo sa lunch spot. So, before doon sa Prambanan, which is yun yung next na temple na pupuntahan natin, is dito muna tayo idadrop. And dito yung lunch place and hindi ito kasama doon sa binayaran natin na tour. So, kanya-kanya to. Okay? Ito yung itsura ng restaurant. Very cozy yung vibe. Tapos yung tapat is tignan nyo, mga palayan. Malamig. And sa side dito, meron kayong makikita mga ganyan. And nagbebenta din sila dito ng mga postcards. 10,000 rupiah. Ayan. Ganyan lang siya. Pero kahit ganito, ang tahimik ng vibe, ang sarap sa feeling, ganun. So, ito yung menu niya. Kamadhato Coffee and Resto. So, may drinks here. Ayan, tingnan nyo. 30,000 tong mango mint splash and the orange mint splash. So, may frap din. Coffee. Yung coffee dito, 25,000. And ito in-order natin. Noodles, kamadhatu. 45,000 siya. Rupiah. And since hindi pa tayo kumakain, gutom tayo, rice bowl katsudon. So, 35,000 naman yan. Tapos na tayo kumain guys ng lunch and now for our next and last stop, andito ngayon tayo sa Prambanan area. Hindi pa yun yung pinaka-temple. Hindi ko pa sinasabing temple. So let's go in. Parang kung obserbahan natin, mas lesser yung tao dito kumpara doon sa Borobudur. Tignan nyo oh. Mayroon agad dito mga photo service. Couple photo, styling wastra, and group photo. Mga local doon. Ito yung foreigner. Welcome to the entrance of foreign tourists. So guys, ito yung maps ng mismong area. So within the area, merong 4 na temple. So itong Roro Jongrang Temple o yan yung Prambanan talaga. And after nyan, pwede pa tayo magpunta sa 3 temple. Ang Lumbung Temple and Bubra Temple and Sewu Temple. Ito yung itsura niya. If ever you want to see. Pero this one yung pinaka-famous sa lahat ng tao at turista. Let's go! Terima kasih! Ayan, no? Magkano ba yan? 400,000 rupiah yung adult. Yung children naman under 10 years old is 250,000. Dalawang zone. O, ano yun, Ivan? Di mo din naman alam. Pero nakalagay kasi dyan. Ayan siya. Ay, may tour ng mga bata. Pero wala ditong pa wristband, ganon. To be honest, ang amoy dito, alam niyo yung goma? Yung goma ng sasakyan kapag kunyari nasusunog. Parang ganon. Ang random naman, temple, tas gomay amoy. Ito siya guys, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sikat. This one. Tapos kung gusto niyo magpunta dito sa Sewu Temple, pwede din naman. Ito guys, naglalakad na tayo at sinusundan na natin ang ating tour guide. Naka-assign sa atin, and don't you worry, English yung language naman na ginagamit. And ang lagi nilang sinasabi dito, yung mga toilet, mag-toilet na kayo agad kasi sa mga ibang mga lugar ay hindi sila nagpo-provide ng ganun. So, that's a best advice para sa mga senior citizens and PWDs para ma-manage nyo agad yung time nyo. Grabe, from here palang kitang-kita na agad mo. Ang ganda niya! Bali guys, itong Prambanan Temple, ang nakikita natin na yan, yan yung largest Hindu temple complex in Indonesia and second largest in the world. Bali yan, nagawa yan noong 9th century. Actually, dun sa Borobudur, sinabi 8th century lang sabi ng tour guide. Pero sabi kasi sa internet is 9th century siya. So, yun. And also, ito, after 100 years noong Borobudur, saka ginawa itong Prambanan. Plus yan guys, ay dedicated yan kay Trimurti, kay Brahma, kay Vishnu, and kay Shiva. So guys, nag-stop muna dito. Tayo kanina together with our tour group mates, ganyan. So, in-explain ng ating tour guide na ngayon ko lang din na-recall na ito yung largest Hindu temple in Indonesia, diba? Tapos, in the world,
is ang largest is ang Angkor Wat sa Cambodia, which is napuntahan na natin. So, nagtanong yung isang groupmate natin here, tinanong niya ganun, hindi ba Buddhist temple yung doon sa Angkor Wat? And nilinaw ng tour guide natin na before kasi Hindu talaga siya. Hindu temple siya, but due to political reason, kalaunan ay nag-transform na siya into Buddhist. So, ganun siya. Plus, di ba kanina yung Borobudur? Yung Borobudur is largest naman siya na Buddhist temple in the world, di ba? So, dati, nung unang panahon, ay yung mga Buddhist dito at yung mga Hindu dito ay naglalaban. So, ito, largest Hindu siya. And yung kanina pinuntahan natin is largest Buddhist. So, yung hari nito, or yung prinsipe, ay nakalimutan ko kung ano yung sinabi, pero isa sa royalties nito ng Hindu is pinakasalan yung princess ng Buddhist. So, nag-meet sila and naging okay na sila. Tapos after nun, ay meron silang ginawang temple dito, 6 kilometers far from here lang. Then yun, nag-combine na, nag-unify na. So, unity na sila. Unity, Team Unity. Mga ganong level. So, ang ganap naman nun, kalaunan naman ay nasira because of natural disaster, yung mga ginagawa na yan. Meron dito mga nire-rebuild pa. So, nung nasira siya, yung mga Buddhist ay nagpunta sa west side, tapos yung mga Hindu naman ay nagpunta sa east side ng Indonesia. So, yung east side na yun po ang tinatawag na Bali. And doon naman sa west side, yun naman ang tinatawag na Sumatra. So basically, yung mga nasa Sumatra, yun yung mga Buddhist, and yung mga nasa Bali, is yun yung mga Hindu. Though meron tayong mga nakakausap sa Bali nung nagpunta tayo, na marami na daw dong nag-convert into Roman Catholic. Yun yung present na observation natin sa mga nakakahalubilo natin. Pero yung kinuwento ko sa inyo kanina, is story-wise yun. Like this. In another stone, they will have the hole. So it's very simple. This goes here. This. Tinuturo kung paano nilalaki yung mga stone, guys. And all of the small foundation over here will be a small temple like that. And that small temple, it was a meditation room for the Hindu priests. And we are going to get closer to the small temple over there. We are not going to take the regular way. Kasi alam nyo, ang sabi sa atin din ng ating tour guide is ito daw, 10% pa lang daw yung nare-rebuild because of the natural disasters na nangyari before. So 90% pa yung hindi tapos. And according doon sa calculation nila, aabutin pa daw ng 400 years bago matapos to. So sana buhay pa tayo ng 400 years na yung lahat, ano? Tayong lahat. Wow! Look guys, ang ganda! Grabe! Grabe guys. Wala akong masabi kundi maganda. Though, ito mga parang ruins or parang mga hindi pa siya buo-buo. Hindi pa siya nabubuo. Pero, kahit na ganun, ang ganda pa rin tignan. Parang for me ha, personal opinion to sasabihin ko, parang mas ano siya, mas nagagandahan ko siya kumpara sa Angkor Wat. Yun lang naman. Pasok tayo guys sa meditation room naman. Siya. Ay. Maliit lang pala. The room of meditation. Yeah. This is for meditation for the Hindu priests. Yes, And the Hindu priests, we call them Brahman in Indonesia. yeah. Tignan nyo guys dito. So, pinagsama-sama daw yung mga magkakauri. So, dito kung makikita nyo, same yung mga stones na yan. Ito parang, I think ito yung pinaka-tip. So, kasi nasa rebuilding season pa sila. Rebuilding phase. So, pag bubuin na nila yung 11% hanggang 100%, diyan sila titingin. Though, ang sabi nilang ganun, baka daw ibang life na daw, or parang, sabi diba, naniniwala sila sa parang afterlife or reincarnation. Baka sa mga susunod na daw na parang pag-reincarnate yung bubuuin, o yung bubuo, ganun. Kasi magte-take to na napakadami. And alam nyo, between the two naman, yung Prambanan at Borobudur, parang mas nagagandahan naman natin itong Prambanan. Ganda ng pagkakagawa.
Again, welcome to Prambanan Temple. Grabe si Lord. Pinalalamig na niya. Para nagiging comfortable na tayo roaming around. Pero, bibigyan niya tayo ng ulan. Lalamig, pero uulan. Pick the struggle, Ivan. Ano gusto mo, mainit, malamig o uulan? Pwedeng malamig at uulan na lang kasi mainit. Guys, andito na ngayon tayo sa loob at meron ditong tatlong malaking temple. So, di ba sinabi ko sa inyo kanina, si Shiva, si Brahma, at si Vishnu. So, this one, bawat isang god sa kanila ay merong isang temple dyan. Ito, kay Brahma. So, yung mga Hindu people, lalo na dito sa Indonesia, nagdadasal daw kay Brahma for pregnancy, for new life, ganyan. And also, yung isa namang maliit na temple dun sa kabila ay si Vishnu. For material things naman, ang kanyang expertise, ganyan. Tapos ito naman, kay kanino? In 3, 2, 1. This one naman is para kay Shiva. So si Shiva, dyan daw sila nagpe-pray for health, lahat, ganyan. And also, ang tawag nila kay Shiva, the destroyer and purifier, ay na Shiva Temple. Kandi Siwa. So bawal dito guys mag-picture sa stairs. I mean, yung uupo dyan, tapos mag-picture. So dun tayo, sa loob. So, ang taas ng mga inaakyat dito. Share ko lang. Kasi baka mamaya mag-expect kayo na flat-flat lang yung mga ginagawa eh. This is what it looks like. Ayan. Oh, siya si Shiva. Snake round fun, medallion eye, one in the forehead. Hindu people only visit this room 2 times in a month when there is a full moon happening. At the start of the full moon and at the end of the full moon. They will do a ritual and I will show you the ritual. You can get closer. The full moon happen. They will put a lot of flower here and they will throw water to Shiva statue. When they throw the water will go down and will come this way like this. And then Hindu people will collect the water. That is holy water in Hinduism for blessing like this. Oh, okay. When they create the holy water, they will do some singing also, some chanting. The singing is usually Om Namah Shivaya. And if you do it louder, it will create echo everywhere. And the echo can get from 20 meters away below the town. But not happening every day, only 2 times in a month. If this follow on the light, these square boxes, this can be opened. And inside, there will be gold, silver, and old money from the Mataram Kingdom as an offering for the gods. Wow, may gold dyan. We built the temple. We took the offering and put it inside the National Museum in Jakarta. And if you look out, now we put a lot of water with a lot of cement. We don't want it to collapse again, so we make the temple stronger by adding cement and concrete. Andito ngayon tayo sa second room guys. Si One Gaspia. is a big and strong general, the god of fire. But when Agastya is small, chubby, with angry faces. Chubby, yeah. Yes, it's supposed to be like this, Agastya. Agastya was a teacher, teaching Hinduism in the 1st century from the south of India to the west of Indonesia. He brings holy water like this for blessing. And you can see one of the hands. If you put your palm on your middle finger like this, it's mean teaching. So he is a teacher, teaching Hinduism. Pangatlong room to guys. A lot of people who seek the blessing of Si Ganesha. by touching the nose 3 times like this and then put it on your head for good memory and good luck. That's why the nose is very very smooth, different than any other part of the body. The thumbs, 3 times put it on your head. Cheng 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 cheng. Yeah. Good luck. And good power. Power. Level up. Level up. Pag ginawa natin guys ang ritual dito. 4 na rooms in total yung meron dito. Napuntahan na natin 3. Isa na lang. The last room. You Durga. see Durga, the wife of Shiva, the mother of Ganesha. Always bring, always hold, always limit the monster.
The monster name is Asura, and the monster is immortal, cannot die. That's why Durga hold the head of the monster, limiting the monster power forever. This is also for human. Human have to limit their bad things, their angriness forever. This is the philosophy of Durga's statue. The three white stone over there are the new stone. Everything else is original stone. Eight hands and a lot of weapons. In Hinduism, the more hand you have, the more powerful you are. So ngayon, nilalakad natin itong buong complex kasi meron ditong, di ba yung tatlo pang temple. So pupuntahan natin siya. Pwede actually pwedeng actually mag-buggy. Hindi ko din alam kung bakit pinili nating maglakad. 15 minutes siya, pero okay lang. At least, di ba? Exercise. Exercise yun, Ivan. This is what it looks like. So, kalmado naman yung lugar. Malamig, mahangin, mapuno, ganon. It's giving Lamesa Eco Park. Lamesa Eco Park, ano connect? Basta ibig ko lang sabihin is mag-greeneries, ganun. We're here sa Sewu Temple. Ayan na siya. Though dito sa part na to, hindi na ganoon kadami yung taong nagpupunta. Konti na lang. Ay, we're not allowed to go inside. Hala, akala ko pwede. So, nakalock siya. Ano lang tawag doon? Sipat-sipat lang. Ay guys, tingnan niyo yung nakasulat. Diarrhea zone. Kaya naman pala parang masakit yung tiyan ko. Kaya pala ganun, diarrhea zone pala dito. Naglalakad na tayo guys, ngayon pabalik sa main entrance and naiwala nga natin yung payong natin. Naiwala natin yung payong, kaya medyo umaambot ngayon. Buti na lang naka-vitamin C tayo and zinc. Pero wag nyo itong gagayahin, itong part na to. Mag-ano kayo ng umbrella. To tayo kasi nawala sa isip nating bumili ng umbrella nung nasa Bali part. Kaya yan, lakad-lakad muna. Lakad-lakad lang, lakad-lakad-lakad lang. Tapos na tayo guys, nakalabas na rin tayo sa pinaka-exit area, which is ito yon. Yung meron pa ikot-ikot na yan. And dito sa side na to, if ever kapag nauuhaw kayo, may mga buko, may mga drinks dyan. Ganun. Sundan na lang natin yung mga kasama natin sa tour. Hello guys! So ngayon, fresh na tayo, ayan. Nakaligo na po tayo kasi kanina napakainit doon sa Prambanan and Borobudur Temple. Grabe, hulas-hulas ang level talaga yung nangyari. So, ayan, maglalaban na po tayo. Ito nga yung sinutan ni kanina yung red. So, meron tayo nakita na malapit na laundry dito sa Pop Malioboro area. So, habang iniintay naman nating matapos siya, pupunta tayo sa isang sikat na restaurant which is na-recommend sa atin yon nung friend natin na friend niya na dito nakastay sa Yogyakarta. Isang Javanese restaurant yun. Okay, Javanese hindi Japanese. Javanese. Let's go! Ngayon guys, naglalakad na tayo. So ito yung mismo hotel lang natin. Malapit lang dito yung laundry. And sulit din yung mga kinukuha natin ng mga laundry bag sa mga hotel kapag nag-check-in tayo, no? Ayan, nagagamit natin siya ngayon, opo. So, asan dito? Ayan, Sierra Laundry Express. Ito lang siya. Sana lang bukas pa at pwede pang tumanggap. Ayan, tatanggap pa kaya sila? Hello, you still open? Okay, here please. Ayan guys, so nilagay na natin. Thank you so much. So, ito yung total na babayaran natin, 93,500. So, ito yung mga ano nila, mga services. So, ito yung pinili natin, Express 2 Jam. Sinearch natin yan sa Google Translate ko na ibig sabihin, wash, dry, and fold. Ito, meron tong plancha. Hindi na natin kailangan ng plancha. So, 93,500. Buti guys, nakaabot pa tayo. So, 9 PM sila magsasara. And again, ito yung puntahan nyo if ever. Kung nandito kayo sa Yogyakarta at magpapalaba kayo, Sierra Laundry Express yung pangalan niya sa Google Maps. And now, pupunta naman tayo dito sa Remittance Kitchen. So, 24 hours siya bukas naman. So, tignan nyo naman kung gaano kadami yung reviews nitong Japanese restaurant ito. 12,139 lang naman, opo. So, sikat na sikat siya talaga. And gusto kong kumain tayo doon ng local food. Okay? Nirecommend siya sa atin. Again, ng friend ni Dana Gutierrez. Hello, Dana Gutierrez. Shout out sa'yo. Schoolmate ko siya nung high school. Then, yung close friend niya ay isang Japanese. Let's go. Ali, ito yung babayaran natin. 21,600 rupiah.
Let's go. Okay na yan. Mag-grab bike tayo. Andito na ngayon tayo guys, the House of Raminten. Kala ko una tao. Like, ano lang pala statwa. In fairness guys, pinipilahan siya talaga legit. Pero parang ang sungit, no? I mean, parang masungit lang siya. Hindi ko siya kilala. Pero, yun lang, honest lang na opinion, first impression, ganun. Guys, gets ko na ngayon. So, ni-research natin kasi ang alam ko lang sikat siya na restaurant, though hindi ko alam yung mismong story. So, this one, siya pala, at itong lady na to ay iisa. So, siya ay isang TV personality na kung saan ang pinoportray niya na character ay isang fictional character na si Raminten. Kaya naging The House of Raminten. So, siya si Hamza Sulaiman. And namatay siya noong April 23, 2025. So, that's the story. Kaya pala nung una, nung tinitignan natin, bakit parang magkamukha siya at siya? So, sinearch ko pa kung sino yung asawa ni Hamza Sulaiman, who's the lady kako na nasa na statue. So, yun palang story nito. Ito siya. Ayun yung itsura niya, oh. And ito pa. So, fictional character siya. Ayan. Inihahatid na tayo. So, saan tayo po? Second floor, table number 4. This one? Thank you so much. Ang presko naman pala dito. Basically, guys, ganito yung vibe niya. It's giving real Javanese vibe. Nakakatawa. So, ito lang din yung menu doon kanina. And ito yung ating orderin. Sikat kasi ito dito. Sego Gudheng. So, yan. Ang nakalagay kasi sa telur nung tinatranslate ko ay egg, chicken, then complete. Chicken plus egg. So, dito tayo sa complete. Then, isa pa sa gusto nating itry, yung mga satay nila, mga tuhog-tuhugan. So, parang gusto ko lahat yan ng orderin natin. Okay, let's go. Nakakatuwa. Mabait ang mga staff dito. So, ginaya ko lang din sila. Kasi doon nila mga nilalagay yung tsinelas nila. And andyan lang yung tsinelas natin. Ito yung mga upuan dito sa bandang dulo. Ganyan siya. So nakapaalang tayo dito. Ayan lang. So oo nga pala, madami nga pala dito. Hindi ko pinakita man lang sa inyo yung menu. I forgot, sorry. So meron dito nasi tenong. So yan siya, 145,000 rupiah. Tapos ito, 163,000. So kung maramihan kayo, pwede nyo orderin yung 4 na piraso na drinks. Ito oh, ang dami. 123,000 tong Sekol Songo langit. O diba? Makapagsalita tayo, kala mong talagang alam natin yung lingwahe nila. Pero ito, pe-play ko na lang, then check nyo na lang para makita nyo mabuti, okay? Hello. Guys, so 4 yung na-order natin kasi since nag-i-English naman yung mga staff nila dito, nagtanong tayo ng bestseller. So, ito yung una nating in-order, Gudheng. Yan. So, yung telur, egg siya, di ba nga? Tas chicken yung isa. Combination yung in-order natin. So, 37,000 siya. Then, dapat ang orderin natin is itong satay. So, lahat sana yun ang orderin natin. Pero, hindi na daw available ngayon yan. So, dito tayo bumagsak. Sa Menduang. Soybean daw yan. Itong 15K. Tapos, this one, in-order din natin. Sikat din sa kanila. Tofu naman daw to. So, yun siya. Tapos, sa drinks nila, isang local fruit yung in-order natin. Medyo sweet siya. 18,000 rupiah. Karika. Yan naman siya. No alcohol, no coffee. Guys, pasensya na hindi ko kayo nasama sa unang tikim natin dito sa Karika. Ang sarap! Masarap. Local fruit nila na nakukuha yan dito sa Indonesia. I mean dito sa Yogyakarta. Ang sarap. 10 out of 10. If ever, kung pupunta kayo dito at gusto nyo mag-try ng something new sa drinks, guys, this one, a must try. Okay? So this one, yung Karika is Iva DJ approved. Sarap. So yes, medyo matamis siya, refreshing yung lasa. Kahit may yellow siya, hindi ganoon parang nanggigitata tuloy. Yung parang yellow yung feeling, pero parang fruit salad yung lasa niya na walang milk. Gets niyo yung point? Ganun siya, oh. And actually, ito din, oh. Kung makikita niyo naman doon sa loob, ganun yung itsura. Ang sarap. Okay siya. Worth it. And ito na yung order natin. O, diba? Tapos ito pa, oh. So this one, may egg and also may chicken na kasama.
Bali, ito siya, Sego Good Heg. Tikman nating mabuti. Tara guys, kain tayo. So, halo-halo. Actually, dito sa Indonesia, halo-halo. Di ba sa atin, usually, mga parang halo-halo. Kung karinderya, yes. Mas kung sa mga bibili tayo sa mga restaurant, parang mga fully loaded meal, super meal, ganyan. Dito parang automatic na halo-halo sa kanila. Ganun siya. Okay, tikman muna natin to. This one. Parang chicharon lang naman siya. Diba? Siya. Chicharon nga. Chicharon na parang nakasoak. Kaya hindi na siya malutong. It's good. Medyo may alat factor. Yung laman. Hindi ko magets yung lasa nun kung ano. Tapos yung chicken nila, hindi siya malutong. Yung parang matagal lang naluto. Gusto mo yung gutom na gutom? Ayaw magpakain? Ang sarap. Ang sarap. Do itong egg, inihuhuli ko kasi ba't ganito yung itsura? I mean, I know na ganito, pero parang it's given century egg yung itsura niya sa atin. So, baba ako para makita nyo. Yeah. So, natin. Ay, yung itsura ng loob. Okay naman pala siya. Ano siya, marinated. Yung parang sa mga nabibili sa South Korea, Taiwan. Sarap din. Good. Okay din. Ang sarap. Kung titignan lang natin guys, kung huhusgahan lang natin itsura, parang kakaiba talaga itsura niya. Wala naman ako masasabi doon na iba. Pero yung lasa okay siya. Worth it siyang itry. And it's siyang authentic Japanese restaurant. Now guys, dito naman tayo sa dalawa pa nating in-order. So, tahualik. So, this one tofu. Menduang soybean. Yun ang kanilang terminolohiya dito. Okay? So, sa tofu muna tayo. Parang feeling ko piniritong tofu lang siya na may breading. Yun lang din. Pero sikat to kasi ito dito eh. Sabi nung staff. Ang sarap. Parang may something siya. Hindi lang tofu, oh. Sarap. Dito naman ganito kapag dumating sa inyo. Gawin naman natin to. Pero, yung side dish niya, sili. Pang sili-silihan ata. Teka. Testingin natin. Sana masarap. Goodness, masarap. Ang sarap. Alam nyo guys, yung parang pag nasa bibig natin yung tawag doon? Diyos ko, nakalimutan ko na yung Filipino dish na yun. Yung may kalabasa na ano, nakalimutan ko. Yung may kalabasa minsan may shrimp. Nakalimutan ko, ilalagay ko na lang guys dito sa screen. Ganon yung lasa niya halos. Ganon siya. Ang sarap. So, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Yung tofu, 9 out of 10 din. Ito yung pinaka main food. Okay siya, though hindi kasi ganito yung pagkain natin talaga. Kaya medyo hindi natin tuloy mag-gets yung mga ibang mga nakalagay. Pero, in terms of lasa, kung lasa ang titignan natin at yung mismong linamnam, 9.5 out of 10. Masarap. Walang hindi masarap sa mga na-order natin.
Worth it. Satisfied. Japanese food, Japanese restaurant. Okay, today's another day and now tayo po ay magche-check out na. Pupunta na tayo sa Jakarta. And before we exit and tapusin itong Jogjakarta vlog, gusto ko lang i-explain sa inyo kung ano yung parang experiences natin, kung ano yung naranasan natin dito, ganyan. Number one, alam nyo, ang ganda ng Jogjakarta. Like, between the three na napuntahan natin na cities dito, Bali, Jogjakarta and Jakarta, ito yung I think na masasabi ko sa inyo na kapag kung gusto niyo ng mga temple hopping and gusto niyo ng food trip and gusto niyo ng talagang medyo parang ito so far yung pinaka-crowded na nakita natin, yung Malioboro area. Though hindi na din kasi tayo nag-food trip doon kasi guys, medyo masama yung pakiramdam na sa tiyan ko. Di ba galing nga tayo ng Bali? Nabanggit ko din sa inyo ng mga previous clips yan. Pero kung malakas or matibay yung sikmura nyo at some point, pwedeng ang gawin nyo ay magpunta kayo doon sa Malioboro and mag street food kayo. Kaya kung napansin nyo, ang mga kinainan natin is mga restaurants. Pero Indonesia naman na restaurants. Japanese din nakalagay sa description. So, ganun ang gawin nyo. Nagustuhan ko yung Borobudur and nagustuhan ko yung Prambanan. Pero alam nyo, kung papipiliin nyo ako sa dalawa, kung ano yung mas nagustuhan ko yung Prambanan. So, yun yung Hindu temple. And ang ganda niya. Tapos, natuwa ako sa story ni Shiva, Brahma, and Vishnu. I mean, yung description doon sa loob. Kaya, if ever, kung kayo po ay naghahanap kayo ng iba pang klaseng destination within Southeast Asia, lalo na kung pupunta naman kayo na Indonesia, mag-drop by kayo sa Jogjakarta. And to be honest, merong Jogjakartang train from here going doon sa Jakarta, pero hindi natin yun gagawin because of ibang klaseng guide ang gagawin naman natin sa Jakarta, which is syempre may mga Pinoy talaga na Jakarta lang ang pinupuntahan, ganyan, and so on. Pero kung ganun ang gusto nyo, pwede yun din naman gawin. Okay? So, tatapusin ko na itong vlog na to. And alam nyo, ay hindi ko pala nasasabi. Dito sa ating hotel sa Pop Malioboro, inire-recommend ko to ng tunay. So, kung gusto nyo po mag-check-in dito, yung link ilalagay ko sa ibaba. Tapos, kung meron kayong mga ibubook na mga hotels and activities, ayan, pwede nyo gamitin ang link din na nasa video description at nasa comment section. Plus, bahala na kayo kung ano ang gusto nyo gawin dyan, okay? And alam nyo, so far so good. Magandang experience natin dito and mabilis yung wifi nila. Malapit pa sa train station and walking distance lang sa Malioboro Street. Okay? Yun lang guys. Paalam sa inyong lahat. So, abangan niyo pa mga susunod nating vlog dito sa Indonesia. So, yun lang. Thanks!